Hilo-hilo. Okay, nandito naman tayo sa kulitan sa mga tips na wala dito, wala doon. Pero I think may matutunan kayo kahit papaano. So kanina, nagbigay sa akin si student, seller 'to, yung student sa akin ng isang listing kasi wala ngang FBA sellers. Walang FBA sellers. Yung 30 days walang FBA sellers. So yun listed na yun ng kanyang VA and then gusto niya lang i-check kasi may profit siya, profitable siya doon. Pero i-go through niya ba, ililist niya bang FBA or FBM that time. So, ito yung binigay ko na advice sa kanya. At saka ito yung bibigay ko rin advice sa mga VA dyan, sa product sourcing agent. Okay? Always check the Kipa graph. Okay? Check nyo muna yung Kipa graph. Tingnan nyo kung yung 90 days, kung may FBA seller ba. Kung may FBA seller that for 90 days, it means siguro wala ng supplier. Pwede nating isipin na walang supplier na available yung sa product na yun. And second, sabihin natin, meron. Second na dapat natin itanong sa sarili natin, kung meltable items ba yun? Kung seasonal ba yun? Or papunta na kasing yung parang cut off ng seasonal, ng meltable products. So, pwedeng pull out na nila yung mga item nila kasi ayaw na nila abutin yung cut off ng meltable items sa Amazon warehouse. So pwedeng ganun. And then ang pwede nating i-check number 3 is tingnan mo yung brand, kung naging generic ba yung brand. Okay? So ito another question naman. Baka tanungin ng mga ng mga new VAs yan, mga newbies yan. Ano ba yung generic listing? Paano ba nagkakaroon ng generic listing? Yung generic listing po is, eto napapansin ko na rin to, yung mga brand, may brand siya, tapos after a month, kung pansinin nyo, nagiging generic siya. It means, gusto na ng brand i-choose yung sino yung pwede nilang bentahan ng product. Sino yung mga sellers na gusto lang nila na bebenta sa product nila. So, it means na naglilimit na sila. So, kapag nagkaroon na kayo ng listing ito, kapag nagkaroon kayo ng listing na gano'n, halimbawa, unang nilist nyo siya is may brand siya, and after naging generic, you need to skip na po. Stop selling that product. Okay? Magkakaroon kayo ng problema sa account nyo. So, yun ang ginawa namin. Kung gusto nyo talaga brand na yun, mag-sell kayo, mag-apply kayo. Mag-apply kayo mismo sa brand. Okay? So, yung mga generic listing po is may gusto na silang bagong policy. Ibig sabihin, babaguhin nila yung policy sa Amazon. Papaguhin nila yung about sa brand nila kasi gusto nila protektahan yung brand nila. Okay? Magkaiba yung magkaiba yung gated sa generic. Okay, kapag naging gated yun, yung product na yun, it means may mga requirements silang kailangan for authenticity. Pero itong generic, wala talaga. Pwede mo siyang i-list, as in, pwede mo siyang i-list kasi hindi ka magiging hindi ka magiging gated. The problem is your account. It will be at risk. Yung account ng client nyo. Okay? So, skip nyo po yung generic listing. And kung pwede po, kung nakalist na kayo, tapos bigla naging generic, uh, automatically po, kung pwede nyo nang i-stop yung selling, stop nyo na po yung selling. As in, ganun po yung advice ko parati sa mga seller. Okay? I think yun lang yung tips ko ngayon. And hopefully, bibigyan niyo ako ng mga idea ano yung mga tanong niyo or minsan kumukuha lang ako sa mga seller ko na student, kung ano yung mga tanong niyo na tapos gagawa ko lang siya ng video dito para maintindihan din sa VA perspective ng seller ko ano yung iniisip nila and paano nila pino-purchase yung product. And by the way, doon sa student na yun is nalaman namin na naging generic yung product, yung brand na yun. Nakita ko yung generic nag-change. So, skip po yun. So yun lang po. Abang-abang lang po tayo sa training video na ilalagay ko sa sa Red App. Yun lang po. Abang-abang lang po tayo. And as of now po, gumagawa lang po ako ng presentation. Okay? So, pasensya na po kung medyo matagal and marami pa po tayong ginagawa kasi. So, maraming salamat and God bless po sa inyo. And post lang po kayo ng mga comment nyo or question nyo. So, maraming salamat po.